Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Sandro at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang totoong pangyayari na hindi ko kailanman malilimutan. Nangyari ito noong taong 1980 sa isang liblib na baryo sa bandang Antique, Visayas. Noong panahong yon, tahimik ang buhay sa baryo. Payak lang ang kabuhayan. Karamihan sa amin ay umaasa sa pagtatanim ng palay at mais. Ngunit sa kabila ng payapang anyo ng lugar, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao, lalo na sa tuwing lumalalim ang gabi. Ang katahimikan ay nagiging mabigat at nakakatindig ng balahibo. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay isang matandang albularyo na kilala sa aming baryo. Siya ay si Mang Celestino, ngunit mas kilala sa tawag na Tino. Ang kakaiba sa kanya, siya ay bulag mula pagkabata. Kahit hindi nakakakita, marami siyang nalalaman tungkol sa mga halamang gamot, ritual at mga dasal na ginagamit laban sa masasamang nilalang. Nagsimula ang kakaibang karanasan isang gabing tahimik at maliwanag ang buwan. Sa kalsada papuntang baryo, may nakitang kakaibang anino ang ilang residente. Isang nilalang na mahaba ang buhok, payat at tila lumulutang. Sa una, inakala ng lahat na gawa-gawa lang ng mga tao. Pero nang magsimula na ang mga hayop na magwala tuwing gabi, doon nagsimulang mag-alala ang buong baryo. Si Mang Tino, kahit bulag, ay parang mas malinaw ang nakikita kaysa sa amin. Sabi niya may dumating na hindi ordinaryong nilalang. Hindi ito basta multo o maligno. Isa itong masamang espiritu na mahilig manggulo ng tao, lalo na sa mga bata at buntis. Noong mga sumunod na araw, nagsimula ng magkaroon ng mga insidente. May nawawalang manok sa mga bakuran. May mga gulay na nadudurog na parang tinapakan. At may mga bata na umiiyak tuwing hating gabi na parabang may nakikitang kakaiba. Sa lahat ng ito, si Mang Tino lang ang nilalapitan ng mga tao. Bilang isa sa mga kabataan noon, hindi ko agad lubos na maintindihan, ngunit nang minsan ay sabay-sabay kaming nakarinig ng malakas na iyak mula sa kabilang bahagi ng baryo. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Ang iyak ay hindi karaniwan. Iyak ng tao, kundi isang malalim at mahaba na tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Mang Tino ang unang kumilos. Kahit bulag, mabilis siyang gumagalaw at alam niya kung saan patutungo. Kami ni Rolando at Ismael ay sumunod lamang. Nanginginig sa kaba. Dinala niya kami sa kanyang maliit na kubo at doon inilabas ang mga gamit. Tuyong dahon, langis at isang maliit na kahoy na may ukit. Sa gabing yon, nagsimula naming maunawaan na may mas malaking laban na nagaganap sa aming baryo. Hindi laban ng tao laban sa tao, kundi laban ng tao laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sir Eric, matapos ang gabing yun sa kubo ni Mang Tino, nagsimula na ang mas mabibigat na pangyayari. Ang mga tao sa baryo ay halos hindi na natutulog ng mahimbing. Sa bawat pagdilim ng paligid, may nararamdaman kaming presensya na nagmamasid. Si Mang Tino, kahit bulag, ay tila mas malinaw ang nakikita. Kapag malakas ang hangin at tahimik ang mga aso, sinasabi niya na malapit lamang ang nilalang. Hindi ko alam kung paano niya nasasabi yun, pero bawat hula niya ay laging tama. Isang gabi, habang abala ang mga tao sa paglalagay ng asin sa paligid ng kanilang mga bahay, bigla kaming nakarinig ng malalakas na yabag sa labas ng baryo. Hindi yun tunog ng karaniwang tao. Mabigat, mabagal, ngunit malinaw ang bawat yapak. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga puno ay tila sabay-sabay na yumanig. Ako, si Rolando at Ismael ay nakatayo sa gilid ng kubo ni Mang Tino. Ang mga palad ko ay pinagpapawisan kahit malamig ang gabi. Hindi ko alam kung lalapit ba ako sa loob o tatakbo palayo. Ngunit nanatili ako dahil alam kong yun ang tanging ligtas na lugar. Kinabukasan, kumalat ang balita na may alagang baboy ang isang kapitbahay na natagpo ang walang laman ng tiyan. Wala ring dugo sa paligid. Parang nilinis ng maayos.
Ang mga matatanda sa baryo ay nagkumpirma na aswang ang may gawa. Mas lalong nagkaroon ng takot at pag-aalala. Sa bawat araw na lumilipas, mas sumalakas ang presensya ng nilalang. Ang mga hayop ay nagwawala tuwing hating gabi at ang mga bata ay laging umiiyak na para bang may nakikitang kakaiba. Kahit kami ni Rolando at Ismael ay halos hindi na makatulog dahil sa mga ingay at kakaibang anino na dumaraan sa labas ng aming mga bahay. Ang pinakamatinding pangyayari ay naganap ng isang gabi habang ang buong baryo ay tahimik na natutulog. Biglang nagising ang lahat nang makarinig ng malakas na hampas sa bubong ng isang bahay. Ang tunog ay parang mabigat na hayop na bumagsak ngunit walang makita ang mga tao nang lumabas sila. Ang mga aso ay tahol ng tahol ngunit nakatayo lang sa isang lugar. Nakatingala at tila ayaw lumapit. Si Mang Tino ang lumapit at nagsabi na hindi yon basta nilalang. Aniya may espiritu na pilit pumapasok sa baryo ngunit pinipigilan ng kanyang mga ritual at panalangin. Kahit hindi siya nakakakita, siya lang ang may kakayahang gumabay sa amin. Lumipas ang ilang linggo, lalo pang naging matindi ang mga kababalaghan. May mga kabataang biglang nagkakasakit na walang maipaliwanag na dahilan. May mga matatanda na nagsasabing nakakita sila ng aninong nakatayo sa dulo ng kanilang bakuran. At may mga buntis na halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa matinding takot. Sa kabila ng lahat ng yon, si Mang Tino ay nanatiling matatag. Sa bawat gabi lagi siyang naglalagay ng mga dahon at langis sa paligid ng baryo. Sa bawat araw tinuturuan niya kami ni Rolando at Ismael kung paano maghanda ng proteksyon gamit ang asin at mga halamang gamot. Kahit bulag siya, ramdam namin na hindi siya natatakot. Ngunit para sa akin, Sir Eric, yun ang umpisa ng matinding pagkalito at takot. Dahil habang tumatagal, napagtanto ko na hindi lang basta nilalang ang aming kalaban. May mas malalim na dahilan kung bakit napili ang aming baryo at si Mang Tino lamang ang may alam ng katotohanan. Sir Eric, dumating ang mga gabing hindi na mapakali ang buong baryo. Bawat isa ay natutulog ng may sindi ang lampara at ang ilan ay may hawak pang itak o gulok sa tabi ng banig. Ang mga aso naman ay halos hindi na tumitigil sa pagtahol, lalo na kapag malapit na ang hating gabi. Ako mismo, si Sandro, ay halos hindi na makatulog. Kapag ipipikit ko ang aking mga mata, para bang may nakamasid sa akin mula sa dilim. Madalas akong magising ng pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Sa bawat sulok ng kubo, para bang may aninong kumikilos. Isang madaling araw habang nakaupo ako sa harap ng aming bahay, naramdaman ko ang biglang pagdampi ng malamig na hangin. Kasunod noon, may mga yabag na marahang lumalapit mula sa kakahuyan. Mabigat ang bawat yapak at tila nagmamadali ngunit hindi matulin. Ang dibdib ko ay kumakabog ng malakas. Gusto kong sumigaw ngunit nanatili akong nakikinig. Nang lumingon ako, wala akong nakita. Ngunit sa lupa malinaw ang bakas ng tila malaking paa na hindi pangkaraniwan ng hugis. Kinabukasan kumalat ang balita na si Aling Rosa ay biglang nawalan ng malay sa gitna ng kanilang bakuran. Walang sugat, walang paliwanag, ngunit ang katawan niya ay nanghihina na para bang piniga ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsabing yun ay tanda ng pagsisimula ng panliligalig ng nilalang. Si Mang Tino ay agad na gumawa ng ritual. Naglatag siya ng mga dahon, langis at asin sa gitna ng baryo. Kahit bulag siya, bawat galaw niya ay tiyak at maingat. Ang kanyang tinig ay mababa at mahaba, parang may kinakausap na hindi namin nakikita. Habang ginagawa niya yon, ang paligid ay tila na nahimik. Ang hangin ay huminto at ang mga aso ay natahimik, para bang nakikinig din sila. Ngunit matapos ang ritual, sinabi ni Mang Tino na hindi pa tapos ang lahat. Ang nilalang ay hindi basta aalis. May hinahanap ito at maaaring isa sa mga tao sa baryo ang target. Ang mga salitang yun ay nagdala ng matinding kaba sa amin. Sa mga sumunod na gabi, mas lumala ang sitwasyon. May mga bakuran na biglang nagkakalat ng dugo, ngunit walang makita kung saan galing. Ang mga manok at baboy ay unti-unting nauubos na parang may kumukuha tuwing gabi. At may ilang bata ang biglang nagigising na sumisigaw.
Sinasabing may nakikita silang malaking nilalang na nakatayo sa gilid ng kanilang banig. Ako mismo ay nakaranas ng hindi ko malilimutan. Isang gabi habang nakahiga ako, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking dibdib. Para bang may nakadagan. Hindi ako makagalaw, hindi makasigaw. Sa gilid ng aking mata may nakita akong aninong nakaupo sa dulo ng aking banig. Mabigat ang hininga nito, parang hayop na malaki. Nang wakasan ko ang aking pagkakakulong sa sarili kong takot, bigla itong nawala at nagising ako ng pawis na pawis at hingal na hingal. Kinabukasan lumapit ako kay Mang Tino at ikinuwento ang nangyari. Sinabing yun ay paraan ng nilalang para takutin at persahin kaming mawalan ng loob. Ngunit idinagdag niya na hindi ito basta-basta umaatake ng walang dahilan. May pinipili itong oras at tao at pagkakataon. Lalo akong natakot sa kanyang mga sinabi, Sir Eric, dahil sa isip ko paano kung ako ang susunod. Paano kung isa sa pamilya ko ang target nito? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman na hindi na basta nakatingin lang ang nilalang. Parang papalapit na ito. Naghihintay lang ng tamang oras para ipakita ang tunay nitong anyo. Sir Eric, habang tumatagal mas lumilinaw sa amin na may mas malalim na dahilan kung bakit nakatuon ang nilalang sa baryo namin. Hindi ito basta pag-atake lang ng gutom na aswang. Parang may hinahanap itong partikular na bagay o tao. Isang gabi muling nagtipo ng mga matatanda sa gitna ng baryo, kasama si Mang Tino. Pinag-usapan nila ang lumalalang sitwasyon. Kami namang mga mas bata ay nakikinig lamang mula sa gilid. Hindi ko man gustong marinig ang lahat ng detalye, hindi ko maiwasan na kabahan, lalo na nang banggitin nila ang isang lumang kwento tungkol sa baryo. Ayon sa matanda, matagal nang may kasunduan ng aming lugar sa mga engkanto ng kagubatan. Noon pa man daw bago pa ipanganak ang karamihan sa amin, may nangyaring labanan sa pagitan ng mga engkanto at mga nilalang na kagaya ng aswang. Ang aming baryo ay naging sentro ng proteksyon dahil dito inilagay ng mga engkanto ang kanilang basbas. Ngunit ang kapalit nito kailangan may isang tagapangalaga. Isang albularyo na nakatali ang kanyang buhay sa pangako ng mga engkanto. Si Mang Tino ang huling tagapangalaga. Kahit bulag siya ang napili dahil sa kakaibang kakayahan niyang makakita sa kabila ng dilim. Ang kanyang paningin ay hindi sa mata, kundi sa espiritu, dahil dito nagawa niyang mapanatili ang kapayapaan sa baryo sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayong lumalakas na muli ang mga aswang, mukhang sinusubukan nilang wasaki ng kasunduan. Habang pinapaliwanag ng matatanda ang kasaysayan, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Parang bigla kong naunawaan kung bakit hindi kami makaalis-alis sa lugar. Kahit gusto naming tumakas, ang baryo namin mismo ay nakatali sa kasunduang yon. At ang aming kaligtasan ay nakasalalay kay Mang Tino. Ngunit unti-unti na ring bumibigat ang kalagayan ni Mang Tino. Kahit hindi niya pinapakita, napansin namin ni Rolando at Ismael na mabilis siyang mapagod. Sa bawat ritual na kanyang ginagawa, mas lalo siyang pumapayat at bumabagsak ang kanyang lakas. Dumating ang isang gabi na tila mas malakas kaysa dati ang nilalang. Ang hangin ay nagngangalit at ang bubong ng mga bahay ay naglalagabugan. Ang mga aso ay halos mawalan ng tinig sa kakatahol, at sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang isang napakalakas na huni na hindi galing sa tao o hayop. Parang pinaghalong iyak ng bata at hiyaw ng baboy na sinusugatan. Ang buong baryo ay natigilan. Ako mismo ay nanginig ang katawan. Sa aking isipan, yun na siguro ang mismong tinig ng nilalang na matagal na naming iniiwasan. Kinabukasan, natagpuan ang mga pananim sa bukirin na tila nilamon at pinatuyo. Ang mga puno ng saging ay bagsak at ang palayan ay parang nilakad ng napakalaking hayop. Hindi na ito simpleng pananakot. Malinaw na naghahanda na ang nilalang para pumasok mismo sa baryo. Habang nakaupo kami ni Rolando sa ilalim ng puno ng mangga, naisip ko na baka hindi na kami makaligtas. Kahit nandyan si Mang Tino, ramdam kong ang laban ay hindi basta maitataboy. Ang mga engkanto na minsang nagprotekta sa amin ay tila hindi nagpapakita, at ang baryo namin ay unti-unti nang nauubos sa takot at pangamba. Sir Eric, sa mga oras na yon natanto ko na ang nilalang ay hindi lang basta gutom o nanggugulo.
May hinahanap itong mas malalim at posibleng konektado kay Mang Tino mismo. Ang baryo ay nagiging parang bitag at kami ang mga inosenteng nakulong dito. Sir Eric, dumating ang gabing kinatatakutan naming lahat. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam namin ay mas nagiging desperado ang nilalang na nakapasok sa aming baryo. Ang mga hayop ay halos maubos at ang mga tao ay nagiging sakitin na para bang sinasadyang bawasan ang aming lakas. Si Mang Tino ay tila lalong bumigat ang pasanin. Sa tuwing magsasagawa siya ng ritual, ramdam namin ang panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang kanyang tinig ay madalas napuputol sa kalagitnaan ng pagbigkas ng orasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya tumigil. Alam naming siya lang ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nakakapasok ang nilalang sa aming baryo. Isang gabi habang madilim ang langit at walang buwan, nagsimula na ang pinakamalakas na pag-atake. Ang hangin ay umuugong na parang bagyo. Ang mga bubong ng bahay ay umaalog at ang mga puno ay halos mabali sa lakas ng hangin. Ang mga aso ay hindi na tumatahol. Nanginginig na lang at nakatago sa ilalim ng mga bahay. Ako, si Rolando at Ismael ay nakatayo sa paligid ni Mang Tino habang siya ay naglalagay ng asin at langis sa lupa. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis at kahit hindi siya nakakakita, alam niyang papalapit na ang nilalang. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang ulo ay nakatungo sa direksyon ng kagubatan. Para bang nakikita niya ang bawat galaw ng kalaban. Biglang bumigat ang hangin at may matinding amoy na kumalat, parang nabubulok na karne na hinalo sa dugo. Doon ko unang naramdaman na hindi na ito basta presensya lang. Ang nilalang ay nasa paligid na namin. Kasunod noon lumindol ng bahagya. Ang lupa ay umuga at ang mga tao ay nagsigawan sa loob ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang mabigat na yapak na papalapit sa sentro ng baryo. Mabagal ngunit matatag. Si Mang Tino ay agad na nagbitaw ng malalakas na orasyon. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga kandila sa gitna ng baryo ay nagliyab ng mas maliwanag at ang hangin ay biglang huminto. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik ang lakas ng hangin at mas naging marahas. Sa gilid ng aking paningin nakita ko ang malalaking anino na gumagalaw sa dulo ng baryo. Hindi ko maaninag kung ano ang itsura, ngunit malinaw na hindi yun tao. Ang bawat galaw ng anino ay sinasabayan ng kakaibang ingay, huni, iyak at alulong na magkahalo. Ramdam kong malapit nang mabasag ang proteksyon ng baryo. Ang mga matatanda ay nagsisindi ng mas maraming kandila. Ang mga ina ay niyayakap ang kanilang mga anak at kaming mga kabataan ay halos mawalan na ng lakas dahil sa takot. Ngunit sa kabila ng lahat, si Mang Tino ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang tinig ay hindi natitinag. Para bang sa bawat salitang kanyang binibitawan may nakikipaglaban sa kanya sa kabilang mundo. Sir Eric, sa gabing yun nakita ko mismo kung gaano kalapit ang kamatayan sa amin. At doon ko rin napagtanto na ang nilalang ay hindi lang basta aswang na nagugutom. Ito ay isang nilalang na may galit, may hinanakit at may dahilan kung bakit nais nitong sirain ang proteksyon ng aming baryo. At ang pinakamalaking tanong sa isip ko noon, kaya pa ba ni Mang Tino na pigilan ito o yun na ang huling gabi ng aming katahimikan? Matapos ang gabing yun, ramdam naming lahat na hindi na basta pagsubok ang dumaraan sa baryo. Ang nilalang ay mas malapit na kaysa dati at tila alam na nito kung saan mahina ang aming proteksyon. Si Mang Tino kahit pilit na nagtatapang-tapangan ay kitang-kita naming nanghihina. Sa bawat ritual na kanyang ginagawa, ang kanyang katawan ay lalong pumapayat at ang kanyang mga mata ay dati ay nakapikit lamang, ay tila lumulubog at nagdidilim palalo. Para bang ang kanyang kaluluwa ay inuubos ng kanyang ginagawa. Isang araw habang tahimik ang baryo, naglakad ako papunta sa bahay ni Mang Tino. Naisip kong kailangan ko siyang kamustahin dahil halos araw-araw ay halos hindi na siya lumalabas. Nang pumasok ako sa kanyang kubo, naamoy ko ang malakas na halimuyak ng mga dahon at langis. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang isang maliit na sisidlan na may abo. Ang kanyang bibig ay kumikilos na para bang may kinakausap.
ngunit wala namang tunog na lumalabas. Nang makita niyang naroon ako, tumigil siya. Hindi man niya ako nakikita, ramdam kong alam niya akong yon. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga at sa sandaling yun parang mabigat ang kanyang tinatago. Sa kanyang anyo parang may pinapasan siyang lihim na hindi niya masabi sa amin. Kinagabihan muling umingay ang paligid, ngunit kakaiba ang gabing yun. Wala kaming narinig na yapak, wala kaming naamoy na bulok at wala ring malakas na hangin. Ngunit ramdam naming lahat na may kung anong nakapalibot sa baryo. Tahimik ang lahat, masyadong tahimik at yun ang pinaka nakakatakot. Sa aking banig hindi ako mapakali, para bang may mga matang nakamasid sa akin mula sa lahat ng direksyon. Sa bawat kisap, may aninong dumaraan sa gilid ng dingding. Ang lamig ng hangin ay parang yelo na dumidikit sa aking balat at sa isang iglap nakarinig ako ng mababang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi, pero malinaw na hindi yun tunog ng tao. Kinabukasan nalaman namin na isa na namang buntis ang biglang nanghina. Ang kanyang tiyan ay nanlamig at ang kanyang katawan ay halos walang dugo. Ang mga matatanda ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa takot, dahil malinaw na yon ang palatandaan na malapit ng pasukin ng nilalang ang baryo. Si Mang Tino ay agad na gumawa ng panibagong ritual, ngunit ngayong pagkakataon mas matagal at mas matindi ang kanyang ginagawa. Umupo siya sa gitna ng baryo. Nakapalibot sa kanya ang mga kandila, asin at mga dahon na nilagay sa tubig. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang inuusal ang mga salita at sa bawat bigkas niya may dumadaan na malamig na hangin na dumadampi sa aming mga balat. Habang nakatingin ako sa kanya, biglang pumasok sa isip ko ang mga narinig kong kwento mula sa matatanda na ang mga albularyo na kagaya niya ay hindi lang basta tao. Minsan may koneksyon sila sa mga engkanto o nilalang na hindi natin nakikita. Naisip ko tuloy baka kaya siya bulag ay dahil yun ang kapalit ng kanyang kakayahang makita ang hindi pangkaraniwan. At sa gabing yun, natanto kong baka hindi lang basta tagapagtanggol si Mang Tino. Baka siya mismo ay bahagi ng kasunduan ng baryo at ng mga engkanto. At kung totoo nga yun, baka siya rin ang dahilan kung bakit patuloy naming dinadalaw ng nilalang na yun. Sir Eric, ang mga sumunod na araw ay lalo lang nagpabigat sa takot naming lahat. Hindi na ordinaryo ang mga pangyayari. Ang baryo ay para bang laging binabalutan ng makapal na ulap at malamig na hangin, kahit terik ang araw. Ang mga tao ay bihira ng lumabas ng bahay, at kung lalabas man ay nagmamadali na parang may hinahabol. Si Mang Tino ay mas lalong nanghihina. Ang kanyang muka ay halos buto na lang at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paggalaw. Kahit ganoon patuloy pa rin siyang gumagawa ng ritual gabi-gabi. Sa bawat oras na maririnig namin ang kanyang mababang tinig, nagkakaroon kami ng kaunting lakas ng loob. Pero alam naming hindi na siya katulad ng dati. Isang hapon habang nagbabantay kami ni Rolando at Ismael sa gilid ng baryo, nakaramdam kami ng kakaibang presensya. Ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo at ang mga aso ay nagtatakbuhan na parang may tinatakasan. Ang hangin ay dumampi sa amin na parang may kasamang bulong. Walang malinaw na tunog, pero ramdam kong may tinig na sumisingit sa hangin. Kinagabihan nagsimula na namang umalulong ang paligid, ngunit kakaiba ang gabing yon. Walang buwan, walang bituin, at ang dilim ay sobrang kapal na halos hindi makita ang sariling kamay. Habang nakahiga ako, naramdaman ko ang bigat ng aking dibdib. Parang may nakadagan ulit sa gilid ng aking paningin, may nakaupong anino sa may paanan ng aking banig. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ko ang malamig na hininga nito na dumikit sa aking balat. Nang pumikit ako at nagpumilit bumangon, bigla itong naglaho, ngunit naiwan ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman. Kinabukasan kumalat ang balita na may isa na namang alagang baka na natagpo ang patay. Tulad ng dati, walang dugo at walang lamang loob. Ang mga tao sa baryo ay halos mawalan na ng pag-asa. Ang mga buntis ay itinatago na ng kanilang mga pamilya at ang mga matatanda ay halos hindi na lumalabas ng kanilang mga bahay. Si Mang Tino ay tinipo ng ilan sa amin. Umupo siya sa gitna ng baryo.
Nakapalibot ang asin at mga kandila. Ang kanyang tinig ay mas malakas kaysa dati, pero halatang pinipilit lamang niya. Habang inuusal niya ang kanyang mga orasyon, biglang bumigat ang hangin at nagsimulang mag-ingay ang mga puno sa paligid. Ang mga kandila ay sabay-sabay na halos mamatay pero muling nagliyab. Sa sandaling yun, Sir Eric, para bang may dalawang puwersa na nagsasagupaan. Hindi namin nakikita pero ramdam namin ang lupa ay bahagyang umuuga at ang hangin ay tila naglalaban-laban. Si Mang Tino ay nanginginig ngunit hindi siya tumigil. Habang nakaupo ako at nakatingin sa kanya, biglang dumating sa isip ko ang mga kwento ng matatanda tungkol sa tagapangalaga ng baryo, na ang buhay ng albularyo ay nakatali hindi lang sa baryo, kundi pati sa nilalang na pilit pumapasok dito. Naisip ko baka kaya siya bulagay dahil yun ang kapalit ng kakayahan niyang makita ang mga hindi nakikita. At baka ang dahilan ng paglapit ng nilalang ay dahil may koneksyon ito kay Mang Tino mismo. Sir Eric, doon ako unang kinilabutan ng husto. Dahil kung totoo ang iniisip ko, baka hindi lang kami basta inaabangan ng nilalang. Baka si Mang Tino mismo ang tunay nitong hinahanap. Hindi na ako mapakali ng mga oras na yon. Ang iniisip ko tungkol kay Mang Tino ay lalo lang nagpatibay sa tuwing makikita ko ang kanyang kalagayan. Ang kanyang katawan ay halos wala ng lakas, pero ang kanyang tinig sa bawat ritual ay para bang may kapangyarihang pinaguhugutan mula sa hindi nakikita. Habang nakaupo ako sa tabi niya isang hapon, napansin ko na ang kanyang mga kamay ay puno ng mga lamat. At parang may sugat na hindi dumudugo. Ang kanyang mukha ay nakakunot at hindi siya nakakakita. Ramdam ko na nakikita niya ang higit pa kaysa sa amin. Sa katahimikan ng kanyang kubo, para bang may naririnig siyang iba na hindi namin naririnig. Kinagabihan muling nagparamdam ang nilalang, ngunit kakaiba ito sa mga naunang gabi. Hindi ito dumaan sa paligid ng baryo o nagtago sa dilim. Sa halip, ramdam naming lahat na direkta itong nakatayo sa labas, malapit sa gitna kung saan laging nagtitipon si Mang Tino. Ang mga aso ay biglang tumahimik at ang hangin ay huminto. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa biglang pagkakataon, narinig namin ang pag-iyak ng isang bata mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo ang mga tao para tignan ngunit wala silang nakita. Ang pag-iyak ay nagpatuloy kahit walang bata doon. Ang mga matatanda ay nagsabing yun ay panlilin lang lamang ng nilalang para makalusot sa proteksyon. Si Mang Tino ay agad na naupo sa gitna ng baryo at muling nagsimulang mag-orasyon. Habang inuusal niya ang kanyang mga salita, biglang lumamig ng husto ang paligid. Ang mga kandila na nakapalibot sa kanya ay nagliyab ng mas malakas, ngunit ang apoy ay kulay asul at hindi dilaw. Ako ay nakatayo hindi kalayuan at ramdam ko ang pag-angat ng balahibo sa aking katawan. Sa gilid ng aking paningin may nakita akong aninong dumadaan. Malaki, matangkad at hindi pangkaraniwang itsura. Hindi ko makita ng malinaw ang muka, pero ang presensya nito ay nakakatunaw ng lakas. Habang nakatitig ako, pumasok sa isip ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Baka ang nilalang ay hindi lang basta aswang. Baka ito ay dating bahagi ng kasunduan ng baryo at ngayon ay bumabalik para kunin ang isang bagay na dapat ay kanya. Sir Eric, lalo akong kinilabutan nang mapansin ko na sa tuwing lalakas ang presensya ng nilalang, mas lalo ring nanghihina si Mang Tino. Para bang may koneksyon silang dalawa at ang bawat laban ni Mang Tino ay may kapalit na bahagi ng kanyang sariling buhay. Sa gabing yun, natulog ako na mas mabigat ang iniisip. Hindi ko na alam kung proteksyon pa ba ang binibigay ni Mang Tino o kung siya mismo ang dahilan kung bakit hindi kami tinatantanan ng nilalang. Sir Eric, pagsapit ng susunod na araw, tila ba may kakaibang bigat ang buong baryo. Ang mga tao ay halos hindi na makalabas ng kanilang mga bahay. Ang mga bata ay hindi na rin pinapayagang maglaro sa labas. Kahit araw, ramdam pa rin ang presensya ng nilalang. Si Mang Tino ay nanatili sa kanyang maliit na kubo. Sa labas may mga nakalagay na dahon ng albularyo at mga palaspas na animoy proteksyon. Ngunit habang mas tinitignan ko ito, mas lalo kong nararamdaman na hindi lamang basta proteksyon ang mga yon.
May pakiramdam ako na may nakatali ring kasunduan o sumpa sa paligid ng kanyang tahanan. Noong hapon na yon, tinawag ako ng isa sa mga nakakatanda sa baryo para samahan siyang magdala ng pagkain kay Mang Tino. Habang nilalapag namin ang mga ito, naramdaman kong parang may malamig na ihip ng hangin mula sa loob ng kubo kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang amoy ng mga tuyong dahon at insenso ay napakatapang. Napansin ko, Sir Eric, na si Mang Tino ay lalo nang namumutla. Ang kanyang katawan ay unti-unting numinipis at ang kanyang mga mata, bagamat bulag, ay tila lalong lumulubog. Ngunit kahit ganoon, nakaupo pa rin siya ng tuwid. Hawak ang kanyang lumang baston. Parang may tinatanggap siyang lakas mula sa ibang pinagmulan. Hindi mula sa pagkain o tubig. Sa mga sumunod na gabi, may kakaibang pangyayari. Ang mga ilaw ng gasera sa baryo ay kusang namamatay tuwing malapit na ang hating gabi. Kapag nangyari ito, doon din lumalakas ang nararamdaman naming presensya ng nilalang. Ang ilan ay nakaririnig ng yapak na mabigat ngunit walang makitang tao. Ang iba na may nagigising sa gitna ng gabi na may malamig na hininga sa kanilang batok. Sir Eric, isang bagay ang hindi ko malilimutan. Minsan dumaan ako malapit sa kubo ni Mang Tino nang walang dalang ilaw. Habang dahan-dahan akong naglalakad, narinig ko ang kanyang tinig mula sa loob. Hindi ito panalangin o orasyon. Para bang nakikipag-usap siya sa kung sino man, ngunit wala namang ibang tao doon. Ang tono ng kanyang boses ay mababa at parang galit na pigil. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ramdam ko na hindi yun pangkaraniwan. Doon ko napagtanto na baka hindi lang basta tagapagtanggol si Mang Tino. Baka siya rin mismo ay konektado sa pinagmulan ng nilalang. Ang kanyang pagiging bulag ay maaaring kapalit ng isang kasunduan. At ngayon, unti-unti nang lumalabas ang mga tunay na dahilan kung bakit siya narito sa baryo. Kinabukasan, may naganap na mas matindi. Sa may gilid ng bukirin, nakita ng ilang magsasaka ang isang aninong nakatayo sa ilalim ng punong malapit sa ilog. Sabi nila kahit tirik ang araw, nakabalot ito sa anino ng lapitan nila. Bigla itong naglaho at doon din nakitang nakaupo si Mang Tino sa kanyang kubo. Hawak ang kanyang baston at nakangiti ng kakaiba. Sir Eric, doon ko unang naisip baka hindi namin nilalabanan ng nilalang mula sa labas. Baka pinoprotektahan lang kami ni Mang Tino hanggat kaya niya. Dahil sa dulo, siya at ang nilalang ay iisa ang pinagmulan. Dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang mga hinala ko. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita na hindi ordinaryo ang pagkatao ni Mang Tino. Sa bawat gabing nagdadaan, lalo siyang nanghihina, pero kasabay noon ay mas nagiging matindi ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Noong sumunod na gabi, habang nagbabantay kami ng ilang kabataan sa gilid ng ilog, biglang bumigat ang hangin. Walang ulan at walang bagyo, ngunit ang mga dahon ay parang may malakas na puwersang kumakaluskos. Lumingon ako at nakita ko sa dulo ng ilog ang isang figura. Hindi malinaw ang muka, pero halata ang matangkad na katawan at tila baluktot ang mga paa. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong naglaho, ngunit ang naiwan sa lupa ay mga yapak na hindi pangkaraniwan. Mahahaba at matatalimang hugis ng kuko. Nang bumalik kami sa baryo para sabihin ang nakita, natagpuan namin si Mang Tino nakahandusay sa harap ng kanyang kubo. Hingal na hingal at nanginginig. Para bang siya mismo ang dumalo sa engkwentrong yun, kahit hindi siya umaalis ng kubo. Kinabukasan, nagtipon-tipon ng matatanda ng baryo. Hindi na sila nagsalita ng malakas, pero narinig ko ang bulungan tungkol sa kasaysayan ni Mang Tino. Noon daw ay hindi siya ipinanganak na bulag. May mga nakakatanda na nakakaalala pa na siya'y malakas, normal na tao na may pamilya. Ngunit isang insidente noong kabataan niya ang nagbabago ng lahat. May mga nagsasabing nakakita siya ng engkanto sa kagubatan at mula noon ay kinuha ang kanyang paningin. Bilang kapalit, binigyan siya ng kakaibang kakayahan, ang makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sir Eric, lalo akong kinilabutan nang marinig ko yon. Ang pagkawala ng kanyang paningin pala ay hindi simpleng kapansanan. Isa pala itong tanda ng sumpa o kasunduan.
At ngayon ang mga nilalang na yon na matagal ng bahagi ng kanyang nakaraan ay muling bumabalik. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lantad ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga bubong ng bahay ay binabangga ng kung ano at ang mga puno sa paligid ng baryo ay tila ba kumikilos. Ang mga tao ay natatakot na lumabas kahit sa liwanag ng buwan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Tino ay laging nakaupo. Tahimik ngunit nakabukas ang kanyang mga labi na parang may kinakausap na hindi namin nakikita. Isang beses nang mapansin kong nakapikit siya habang nakaupo, napansin ko rin na may dugo na lumalabas mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagrereklamo. Para bang iyon ang kabayaran ng bawat gabing nilalabanan niya ang nilalang na gumagala sa paligid ng baryo. Sir Eric, doon ko naisip na baka hindi talaga proteksyon ang ibinibigay ni Mang Tino sa amin, kundi pagpapaliban lamang ng isang bagay na matagal nang nakatadhana. Ang sumpa ng kanyang nakaraan ay unti-unting lumalapit at kami ang nagiging saksi sa bawat hakbang nito. Sir Eric, matapos ang gabing nakita kong may dugo na lumabas sa mga mata ni Mang Tino, hindi ko na talaga mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Alam kong malapit nang dumating ang sukdulan ng lahat ng kakaibang nangyayari. Ang baryo namin ay tila hindi nakaraniwang baryo. Ang bawat sulok ay may dalang bigat at ang bawat katahimikan ay parang may nagbabantang dilubyo. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga tao ay halos hindi na lumalabas ng bahay kapag dapit hapon. Ang mga bukirin ay naiwan na lang sa pagkakalat ng mga palay na hindi pa naaani dahil walang gustong magtuloy ng gawain sa gabi. Kahit ang mga aso ay halos hindi na tumatahol. Para bang pati sila ay nagdadala ng takot sa paligid. Minsan habang nakaupo ako sa harap ng bahay namin, nakita ko ang isang matanda na dumaan. May dalang basket ng mga gulay, ngunit bago siya makarating sa kabilang dulo ng daan, bigla siyang tumigil. Ang kanyang mukha ay parang natigilan sa takot at tumakbo siya pabalik. Nang tanungin siya ng iba kinabukasan, sinabi niyang nakakita siya ng isang figura sa gilid ng daan. Matangkad, nakabaluktot ang katawan at nakatayo lang sa ilalim ng puno ng akasya. Sa mga panahong yon, hindi na namin maikakaila ang katotohanan. May nilalang na unti-unting kumukubkub sa baryo. Ngunit ang mas mahirap tanggapin ay tila ba si Mang Tino mismo ang sentro ng lahat ng ito. Isang gabi nagpasya akong manatili malapit sa kanyang kubo. Hindi ako nagpakita. Nagkubli lang ako sa anino ng mga puno. Doon ko narinig na muling nagsasalita si Mang Tino. Ang kanyang boses ay mababa, mabigat at hindi pangkaraniwan. Para bang hindi na siya nagsasalita para sa amin, kundi para sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid. May mga sandali ring naririnig ko ang mga yapak. Mabigat, paikot-ikot sa kubo. Kinabukasan lumapit ako sa isang matandang babae na kilala sa baryo dahil siya ang pinakamatagal nang nakatira doon. Doon ko unang narinig ang buong kwento. Ayon sa kanya, si Mang Tino ay hindi lamang basta albularyo. Noong kabataan daw niya, pumasok siya sa gubat para humanap ng gamot sa sakit ng kanyang anak. Doon niya nakilala ang mga engkanto, ngunit sa halip na tulungan siya, pinahirapan siya ng mga ito. Kinuha ang kanyang paningin at binigyan siya ng kakayahang makakita sa mga hindi nakikita ng iba. Kapalit nito nangako siya na ang magiging tagapamagitan ng tao at engkanto sa baryo. Ngunit may isang bagay daw na hindi nasunod, at yun ang dahilan kung bakit bumabalik ang nilalang. Sir Eric, habang naririnig ko ang mga salitang yon, lalong sumisikip ang dibdib ko. Kung totoo man na hindi natupad ang kasunduan, ibig sabihin ay may kapalit, at ang kapalit na yon ay maaaring buhay ng mga taga-baryo. Isang gabi narinig namin ang pinakamalakas na ingay mula sa kagubatan. Para bang daan-daang tao ang sabay-sabay na naglalakad. Ang mga aso ay nagkakagulo. Ngunit wala kaming nakikitang kahit sino. Bigla ring nagsimulang magbitak-bitak ang lupa sa may bukirin. Ang mga tao ay nagsilabasan at nagsisigawan, ngunit si Mang Tino ay nakaupo lang sa kanyang kubo. Tila kalmado. Lumapit ako sa kanya at nakita kong hawak-hawak niya ang kanyang baston. Mahigpit na mahigpit. Ang kanyang labi ay gumagalaw, ngunit wala akong marinig.
Parang sa isip niya lamang dumadaloy ang mga salita. Sa mga sandaling yon biglang nagliyab ang mga kandilang nakapaligid sa kanya. Ang apoy ay kulay pula at ang init ay umaabot kahit sa malayo. Nang huminto ang lahat, bumagsak si Mang Tino. Halos wala na siyang hininga. Ang mga tao ay nagtakbuhan upang tulungan siya pero walang nagawa ang kahit sino. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan siyang bumangon at nagsabing hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, kumalat ang balita na may 3 tao mula sa kabilang baryo ang hindi na nakauwi matapos dumaan sa kagubatan. Natagpuan na lang ang kanilang mga katawan sa ilog. Nangingitim at wala ng buhay. Walang paliwanag kung paano nangyari yun, pero alam namin na may kinalaman ng nilalang na palaging dumadalaw sa gabi. Sir Eric, lumipas ang mga linggo at dumating ang oras na hindi na kayang itago ni Mang Tino ang katotohanan. Habang nakaupo siya sa gitna ng baryo, sinabi niya na siya ay malapit ng matapos. Ang sumpang dala niya ay hindi na niya kayang pigilan. Ang nilalang na sumusunod sa kanya ay darating para kunin siya, at kapag nangyari yun, maaaring madamay ang buong baryo. Sa huling gabi ng kanyang buhay, nagtipon-tipon ang lahat ng taga-baryo. Nakatayo kami sa paligid ng kanyang kubo habang siya naman ay nasa loob. Hawak ang kanyang baston. Ang hangin ay malakas at ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Biglang nagdilim ang paligid kahit hindi pa hating gabi. Ang mga ilaw ng gasera ay isa-isang namatay, at doon nakita namin ang isang nilalang na lumitaw sa gitna ng dilim. Matangkad, payat at baluktot ang katawan. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang muka ay mahirap ilarawan. Hindi siya tao, hindi rin hayop. Ang mga mata niya ay nagliliyab na parang apoy. Sir Eric, lahat kami ay natigilan, ngunit si Mang Tino kahit mahina ay tumayo. Itinaas niya ang kanyang baston at tumapat sa nilalang. Walang salita, walang sigawan. Tahimik lang silang nakaharap sa isa't isa. Maya-maya lumapit ang nilalang at hinawakan si Mang Tino sa balikat. Sa isang iglap, pareho silang naglaho. Ang baryo ay muling nabalot ng katahimikan. Wala kaming narinig kundi ang huni ng mga kuliglig. Ang mga tao ay nagulat at natakot, ngunit wala na kaming magawa. Si Mang Tino ay nawala na at ang nilalang ay hindi na muling nagpakita. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang mga aso ay muling tumahol. Ang mga tao ay nagbalik sa kanilang gawain at ang takot ay tila humupa. Ngunit sa bawat gabi, ako mismo ay hindi makatulog. Laging bumabalik sa isip ko ang huling sandali ni Mang Tino. Sir Eric, naniniwala ako na isinama na siya ng nilalang bilang kabayaran sa kasunduang hindi natupad. At dahil doon, kami ay pansamantalang naligtas. Ngunit alam ko rin na ang sumpa ay hindi tuluyang nawala. Nasa paligid pa rin ito. Naghihintay lang ng tamang panahon para bumalik.